Mga mahal na kapatid, muli pag-aaralan natin ang mga salita ng Panginoong Diyos. Natitiyak ko po na marami sa inyo, kung hindi man lahat, ay narinig na yung tinatawag na AI, acronym ng tinatawag na Artificial Intelligence. Ang Artificial Intelligence o AI ay binigyan ng kahulugan na isang uri ng siyensya o agham na nauukol sa paglikha ng mga computer, ng mga machine na pwedeng matuto, pwedeng makaalam ng iba't ibang mga bagay na para bagang ito ay katulad na ng isang tao na matalino, marunong, at higit sa lahat, ang layunin nito malampasan pa ang nagagawa ng isang tao, malampasan ang kanyang karunungan. Magbibigay lang po ako ng isang halimbawa ng nagagawa ng artificial intelligence. Nagagawa nitong kopyahin yung boses, yung pananalita, yung anyo, pati muka, ano po, yung pagkilos, iba't ibang uri pa ng katagian na nagagawa lang ng isang tao. At maaari yung taong yun, buhay pa, o kaya naman ay patay na. Kaya kung minsan yung iba, kinikilabutan. Lalo pa nga't ang kinokopya ay yung patay na. Ngayon, mga kapatid, yung AI ay merong mga ibinunga yan. Merong negatibo, meron din namang positibo. Ang negatibo niyan, nagagamit ngayon yan sa pandaraya sa tao. Panloloko, sabi nga, sa scam. Ang positibo, nagiging isang kaaliwan, entertainment para sa marami. Pero kapansin-pansin na yung artificial intelligence ay namamalaging ginawa lang ng tao. Kahit hinahagad na malampasan ang kaya ng tao, ginawa lang yan ng tao. At ang mga impormasyon ay ipinasok ng tao. Bueno, sa kabila ng nabanggit ko sa inyo, iniisip kong wala pa rin ako sa posisyon para sabihin sa inyo kung ano talaga ang AI o Artificial Intelligence. Pero isang bagay ang masasabi ko sa inyo, hindi natin dapat ipagtaka kung merong ganyan ngayon sapagkat yan naman ay kasama doon sa hinulaan na ng Panginoong Diyos libu-libong taon ang nakalilipas. At doon ko sisimulan ang pagbasa ng Biblia, yung naroon sa Daniel sa 12:4 na ganito ang pahayag. Ngunit ikaw, o Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat. Hanggang sa panahon ng kawakasan, marami ang tatakbo ng paruot parito at ang kaalaman ay lalago. Sa makatwid, hinulaan na nung araw pa na sa mga huling araw, pagka malapit na ang katapusan ng daigdig o ang araw ng paghuhukom, lalago ang kaalaman o karunungan ng tao. Ngayon, yung paglago ng karunungan o kaalaman, itinuturing ng marami na isang kaaya-ayang pangyayari. Welcome development, sabi nga. Sapagkat para sa kanila, yun ay pag-unlad at merong positibong epekto sa buhay ng tao at maging sa buong daigdig. Gayunpaman, inuulit ko, gayunpaman, sa kabila ng positibong pagtanggap ng marami sa mga paglago ng karunungan, meron pa rin babala ang Panginoong Diyos sa lahat ng tao. Meron siyang paalaala naman sa kanyang mga hinirang o sa kanyang bayan. Ano yung pinaalala ng Panginoong Diyos? Ang babasahin ko naman sa Bagong Tipan sa ikalawang Timoteo sa 3:1 hanggang 5. Datapat alamin mo ito, na sa mga huling araw,
darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang pagdulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan. Datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Nakalulungkot lang mga kapatid, na sa paglago ng karunungan, kasabay din ang paglago ng kasamaan ng tao. Kaya ang panahon natin ngayon, itong mga huling araw o ang malapit na sa paghukom, kung tawagin ng Biblia ay panahong mapanganib. Dahil nga doon sa kasamaan na gagawa at naiisipang gawin ng maraming tao, na ang isa sa dahilan, bunga ng tinatawag nilang paglago ng karunungan o ng kaalaman ng tao. Kaya ngayon, napakaraming naloloko, mga scamming na ginagawa ng tao, sapagkat yun na nga nagdudulot ng kapigatian sa marami. Pero sabi nga ng Biblia, dapat lang nalayuan natin ng ganyang mga tao. Bueno, maaaring sabihin ng iba, hindi ho ba't hindi naman lahat ng tao ay ganyan? Napakarami pa rin ng mga taong reliyoso, mga taong maibigin sa Diyos, malapit sa Diyos, at meron pang mga taong nagsasabing sila ang sa Diyos at sila lamang ang sa Diyos. Anong sinasabi ng Biblia? Gaya ng binasa ko po, may anyo ng kabanalan. Sa makatid, naroon ang kabanalan, pero anyo na lang. Form na lang. Kung tawagin sa English, form of godliness, form of holiness, form of religion, but denying the power of it. Pero ang tinatanggihan, yung kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Sa makatwid, kaya kailangang ito ay layuan, sapagkat yung mga ganyang uri ng tao na ang kanilang pagkareliyoso, ang kanilang kabanalan ay nasa anyo na lang, ibig sabihin ay paimbabaw na lang, mga kapatid. Meron silang ibang nilalayon kesa ron sa nakikita at gusto nilang ipakita. Bueno, ang tanong muna mga kapatid, hindi kaya ito'y tumutukoy lang sa mga taong hindi kabilang sa bayan ng Diyos? Baka naman ito'y mga tao lang nasa maling relihiyon. Pakinggan niyo ang nakasulat dito naman sa Isaias sa 58, ang mga talata po ay 1 hanggang 2. Sinabi ng Panginoon, sumigaw kayo ng malakas na kasing lakas ng trumpeta. Huwag niyong pigilan. Sabihin ninyo sa aking mga mamamayan na lahi ni Jacob ang kanilang mga kasalanan at mga pagsuway. Dumudulog sila sa akin araw-araw at tila, pansinin yun, tila, ibig sabihin parang gusto nilang malaman ang aking mga pamamaraan. Kung titingnan, para bang isa silang bansang matuwid at hindi sumusuway sa mga utos ko, ipinakikita nila na parang gustong-gusto nilang lumapit sa akin at humingi ng matuwid na hatol. Ang tinutukoy dito, bayan ng Panginoong Diyos. Sa makatid, merong mga nasa bayan ng Diyos na para bagang gustong-gusto nilang maglingkod sa Diyos. Para bagang gustong-gusto nilang dumulog sa Panginoong Diyos. Para bagang banal sila at walang kasalanan. Pero ang totoo, nasa kasalanan sila niya at nasa pagsuway sa mga utos ng Panginoong Diyos. Para bang ang gusto nila ay matuwid na paghatol o katarungan. Pagka sinabing para o tila, talagang punong-puno ng kapaimbabawan. Pero ang totoo, pinababayaan nila ang mga utos ng Panginoong Diyos. Naalala ko tuloy, mga kapatid, merong at marami ngayon na mga lingkod ng Diyos, masigla sa pagsamba, masigla sa mga iba't ibang uri ng aktibidad ng bayan ng Panginoong Diyos, pero masigla rin sila sa pang-uusig doon sa inaakala nilang mga kalaban, kaaway.
o kaya doon sa mga kapatid din sa iglesia o na itinuring na nilang mga kaaway. Meron pang pati yung kanilang mga kamag-anak, yung kanilang mga magulang, na itinuturing na nilang kaaway, ayaw na nilang pansinin, ni ayaw na nilang kausapin. Meron din naman na para bagang gustong-gusto nilang ipatupad yung aral ng Diyos. Halimbawa, yung aral ng Diyos tungkol sa pagtitiwalag. Pero pagka pinag-aralan mo, yung kanilang ginagawa sa pagtitiwalag, hindi ayon sa proseso. Hindi ayon sa tuntunin ng Panginoong Diyos. Kasi ang Diyos, pagka nag-utos ng isang bagay, nagbibigay din siya ng proseso, ng paraan. Para sa yung ginagawa na yun, maging kabanalan, hindi kasamaan. Ano po? Merong pagtitiwalag nga. Pero kung tawagin sa English selective. Pinipili lang kung sino yung ititiwalag. Minsan nga, ang nakagawa na ng kasalanan, hayag na, kitang-kita na, nalitis na, maging sa pinakita pa sa telebisyon. Pero hindi pa rin itinitiwalag. Sa makatwid, mga kapatid, iyon ang sinasabi ng Biblia. At sa pagkakataong ito, pabayaan ninyo na meron akong sabihin sa inyo. Ito'y naalala ko kasi kagabi lang, mga ilang oras pa lang ang nakakalipas. May tumawag sa aking isang, hindi ko nababanggitin kung anong uri yung kanyang kalagayan sa pagkaministro, pero isang ministro. At meron siyang binanggit na nangyayari ngayon tungkol sa bayan ng Diyos doon sa Pilipinas. Na nalulungkot siya. At tinatanong niya ako, ano po ang masasabi ninyo? Dahil sa meron daw kalat ng balita na ganito ang iglesia, may mga utang daw at kung ano-ano pa, yung mga pangyayari nung una, nahahalungkat ngayon. Okay? Bueno, ang sabi ko sa kanya, ikaw ang nakakaalam. Alam mo na yan kung ano ang totoo mula pa ng una. Pero kung tinatanong mo ko kung anong masasabi ko, ang masasabi ko lang ay yung sinasabi ng Biblia tungkol doon sa rally na ginawa nila nitong Lunes lang yun na nangyari. Na doon, sa rallying yun, ay may mga nagsalita, mga ministro, meron pa silang panauhing pandangal, at yung mga ministro, sa pagsasalita at maging sa interview, ay bumabanggit pa ng maraming talata ng Biblia na ang binibigyan ng emphasis, kaya raw sila nagrarally ay para sa kapayapaan, para sa kaisahan o pagkakaisa, at kapatawaran o pagpapatawaran. Para ma-kumbinsi ang marami na itong ginagawa namin ito ang utos ng Diyos. Ito ang sa ikabubuti. Ito ang para sa kabanalan. Nalilimutan tuloy na yung tinatawag na kabanalan, pagkakaisa, halimbawa, merong tuntunin din ang Panginoong Diyos. Halimbawa, yung tungkol sa pagpapatawad o kapatawaran. Yung bang kapatawaran, ano tuntunin ng Diyos? May dalawang tuntunin ng Panginoong Diyos yan eh. Unang-una, kapag ka nagkasala ang isang tao, ang sabi ng Diyos, kilalanin mo yung kasalanan mo. Aminin mo yung kasalanan mo kung nagkasala. Meron pa nga salita ang Diyos na, hali kayo, tayo magkatwiranan. Sa makatid, gusto ng Diyos lumitaw yung katwiran eh. Sabihin mo kung wala kang kasalanan. Bagamat alam na ng Diyos yung kung may kasalanan ka o hindi. Pero kung sinasabi mo wala kang kasalanan, sabihin mo yun. Tayo magkatwiranan. At ang sabi ng Diyos, kilalanin mo yun, ikumpisal mo yun, at kung nagkasala ka, magbagong buhay ka. Yan ang tuntunin. Merong pang isang tuntunin. Anong tuntunin? Kung ikaw naman ang pinagkasalahan, ibig sabihin, merong nagawa sa iyong kasalanan ng isang tao, ikaw naman ang pumunta sa kanya at ipakilala mo ang kanyang pagkakasala, ang kanyang pagkakamali. Sa makatwid, dapat maipaunawa mo, nagkamali ka, nagkasala ka. Sa makatwid, magagawa yan pagka mayroong investigasyon. Ano po? Sa makatwid, yan ang dapat yung tuntunin. Kahit nga rin sa pagkakaisa may tuntunin Hindi basta magkakaisa lagi, kahit saan, kahit sa mali. Ang pagkakaisa sa mabuti.
Kaya natatandaan ko yun. Ewan ko kung natatandaan pa ng kapatid na nani yun, nakasama natin ngayon ngayon. Ano po, na minsan ay merong tumawag sa aking mga kapatid, nakipag-usap sa akin sa pamamagitan ng Zoom, at sinasabi nila, tinatanong nila, bakit daw bukod tangi na lang ako, ang grupo natin, na hindi nakikipagkaisa sa ibang mga grupo? Bakit ayaw natin ng kaisahan? Sabi ko, hindi tayo kalaban ng kaisahan. Pero yung kaisahang nalalaman ko, yung natutuhan ko sa ministeryo, yung kaisahang natutuhan ko sa doktrina, na yung kaisahang yun, lubos na pagkakaisa sa mabuti, hindi sa masama. Pero kapag ka nagtuturo kayo ng maling doktrina, hindi ako makikipagkaisa. Sabi pa nga nung dalawang nagsasalita sa akin, sabi sa akin, isa lang naman ho yung, iisa lang naman yung doktrinang pinag-uusapan nating naiiba. Ang sabi ko, kahit isa lang, yung isang mali na yun, napakarami na sa paningin ng Panginoong Diyos. Sa makatid, pagdating sa kaisahan, dapat nagkakaisa sa tama. Hindi dapat mangyari yung dahil sa ngalan ng kapayapaan na lang, sige na, iwasan na natin yun. Halimbawa, yung tungkol doon sa ah, tinatawag na impeachment, ano po, alam ninyo mga kapatid, yung impeachment, isang procedure yan, isang disciplinary measure, isang uri ng pag-iimbestiga para sa ganon ay malaman kung ang isang taong kang gobyerno ay may kasalanan o wala namang kasalanan. Kasi ang nangyari, yung tunay na layunin, ano po, nasabi nga ay para sa kapayapaan, naturuan pa nga ang lahat ng mga kapatid na pag kami nagtatanong sa kanila, sabihin niya lang basta, itong rallying ito ay para sa kapayapaan. Ang mga kapatid naman, sunod-sunduran. Pero katakataka, yung mga ministro tsaka yung kanilang guest speaker, lumitaw na ang pinagdiinan, hindi dapat ma-impeach yung isang akusado na mataas na tao sa gobyerno. Samantalang yung impeachment ay isang kung tawagin rule of law. Yun ay isang probisyon na nasa konstitusyon. Kaya yun ay dapat na gumugulong yun. Pinababayaan yun para sa ganun ma-determine kung ang isang tao may kasalanan o wala. Yun maaaring pumabor doon sa tao. Kaya pagka binawal mo yun, para bang inaalisan mo ng karapatan, unang-una, yung batas para gawin yung nararapat at inaalisan mo rin yung taong yun ng pagkakataon para mapatunayan na siya'y inosente at siya'y biktima lang ng politika. Sa makatwid, nasan ngayon ang kabanalan? Kaya ang nangyayari, baka lang, yung rally for peace na tinatawag, yun na nga ang sinasabi ng Biblia. May anyo lang ng kabanalan. Pero tinatanggihan yung kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Ano po? Kaya bakit natin nasasabing baka tinatanggihan ng kapangyarihan ng Diyos? Mamaya, babasahin ko kung ano yung kapangyarihan ng Diyos. Pero, meron kasing utos ang Diyos eh. At halimbawa, maging ang ating Panginoong Kristo. Anong sabi ng ating Panginoon? Mababasa sa 22 ng Mateo, talatang 21, ibigay nyo kay Cesar o sa gobyerno ang para kay Cesar. Ang sa Diyos, para sa Diyos. Sa makatid, hindi tutol si Kristo tungkol sa pagbibigay ng karapatan ng pamahalaan o ng gobyerno. At doon sa unang Pedro, ito ang babasahin ko, sa 2:13 hanggang 15, ganito ang nakasulat. Ano po? Kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao alang-alang sa Panginoon, maging sa hari na kataas-taasan o sa mga gobernador na sinugo niya sa paghihiganti sa nagsisigawa ng masama at sa kapurihan ng nagsisigawa ng mabuti, sapagkat siyang kalooban ng Diyos. Sa makatwid, itong kalooban ng Diyos. Pasakop ang iglesia sa kapangyarihan o palatuntunan ng tao, alang-alang anya sa Panginoon. Bakit? Sapagkat yan anyang mga taong yan, gaya halimbawa ng gobernador o kaya ng sino mang nangunguna,
Sa bayan, yan ay ginagamit ng Diyos na kasangkapan para sa ganun ay mapaghigantihan yung gumawa ng masama o kung gumawa ng mabuti ay mapapurihan. Mapapurihan. Sa makatuwid, hindi dapat malabag yun. Pagka nilabag mo yun, wala ng kabanalan. Marami pa akong gustong sabihin, pero baka kung saan pa tayo mapunta, mga kapatid. Ang masasabi ko lang, yung sinabi ng Biblia sa bandang huli. Dapat anya, lumayo kayo sa ganyang uri ng mga tao. Bueno, balikan ko na yung sinabi ko kanina. Alin ba yung kapangyarihan ng Diyos, ng tunay na kabanalan, ng tunay na reliyon na tinanggihan ng marami? Ito po, sa Roma, sa 1:16 hanggang 18. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo, gayon din naman sa Grego. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Sa mukatid, ang kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas, para sa kabanalan, yun anyang ebanghelyo. Yung aral, yung tunay na aral, yung tunay na doktrina, yung mga salita ng Panginoong Diyos. Gaya nga ng binasa ko kanina, yun ang mga utos ng Diyos eh. At pagka pinatupad mo ang isang utos ng Diyos, kailangan ayon pa rin sa aral. Dapat maliwanag na maliwanag yun. Hmm? Ngayon, bakit naman kaya merong mga taong binaliwala na yung tunay na karunungan, yung tunay na kaalaman, yung mas mahalagang karunungan? Bakit merong mga tao na naging masasama na ang sabi pa nga ng Biblia ay pinapalitan yung katotohanan o kaya ay ang pinatutupad ay yung kasamaan? Ang babasahin ko naman, mga kapatid, ay dito sa Kawikaan 1:22 hanggang 25, ganun din sa 30 hanggang 32. Mahaba-haba. Taong mangmang, walang hustong kaalaman, hanggang kailan ka tatagal sa aba mong kalagayan? Hanggang kailan ka mananatili sa iyong kamangmangan? Kailan mo pa iisiping maghanap ng kaalaman? Ang payo ko ay pakinggan niyo at dinggin ang aking pangaral. Sa inyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. Patuloy nga itong mga panawagan ko sa inyo. Ngunit hindi ninyo pansin, pati mga saway ko, winawalang bahala ninyo ang aking mga payo. Ayaw ninyong bigyang pansin ang paalaala ko sa inyo, pagkat itong karunungan ay hindi ninyo pinahahalagahan. Sa Panginoon, di ninyo sinusunod ng may lakip na paggalang. Inyo pangang tinanggihan itong aking mga payo. Itinapong parang dumi itong paalaala ko. Kaya nga, inyong aanihin ang bunga ng inyong gawa at kayo'y uusigin ng inyong pagnanasang ubod sama, katigasan ng ulo, ang papatay sa mangmang, sa dusa ay masasadlak sa kawalan ng kaalaman. Ang sabi ng Biblia, ang bayan ay naging mangmang. Naging mangmang. Bakit naging mangmang? Yun na nga ang sinabi. Sapagkat tinanggihan nila yung karunungan. Ibig sabihin, yung karunungan ng Diyos. Ang tinanggap nila, karunungan ng tao, yung pagsagana ng karunungan, pero tinanggihan naman yung karunungan ng Panginoong Diyos. Paano nila tinanggihan yon? Ayaw na nilang pakinggan. Yung pati yung mga saway ng Panginoong Diyos, hindi nila binibigyan ng pansin. Ayaw na nilang sundin yun. Yung paanyaya ng Panginoong Diyos. Ayaw nilang pakinggan. Sabi nga ng Biblia. Yan ang nangyari sa marami. At para sa kanila, walang silbi yung kaalaman at karunungan ng Panginoong Diyos. Yan ang masama. Pagka naging ganyan ang isipan ng iba. Pero baka ipilit ng iba,
Yan ho'y tumutukoy dun sa hindi kabilang sa bayan ng Panginoong Diyos. Tumutukoy yan sa mga taong sanglibutan. Totoo kaya na hindi napapabilang yung iba sa mga bayan ng Diyos? Dito po sa Oseas, sa 4:6, ganito ang nakalagay. Ang aking bayan ay nasira. Pansinin niyo yun. Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin namang itinakwil ka upang ikaw ay huwag maging saserdote ko. Yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos, akin namang kalilimutan ang iyong mga anak. Ba, hindi lang pala mga taga-sanglibutan. Sabi ng Diyos, yung bayan ko, bayan ng Diyos. Nasira. Bakit nasira? Dahil sa kakulangan ng kaalaman. Baka naman nagkulang ang Diyos sa pagbibigay ng kaalaman. Hindi. Sinabi ng Diyos ang dahilan. Sapagkat itinakwil mo yung kaalaman. Sa makatid, binigyan ng Diyos ng kaalaman, pero yung kaalamang ibinigay ng Diyos, itinakwil nila. Kaya ang sabi ng Diyos, itatakwil ko rin kayo. Hindi na kayo magiging saserdote ko. Yung saserdote, yun ang nangunguna sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Sa makatid, ayaw na ng Diyos. Hindi na kayo ang maglilingkod sa akin. Pati yung mga anak ninyo, kalilimutan ko na. Yan ang pahayag ng Panginoong Diyos. Kaya kung nakakakita tayo ng maraming mga kabilang sa bayan ng Diyos na ganyan, merong sunod-sunuran na lang at hindi na pinapansin kung ang sinusunod ay tama. Hindi na iniisip, ito ba? Tama pa rin. Pero mga kapatid, maraming nag-iisip. Katunayan, yun nga ang mga nagrireklamo pagkatapos. Yun ang mga tumatawag at napakarami ng tumawag. Ano po? Pati sanglibutan, tumatawag. Yun ang sinasabi ng Biblia, nawala yung karunungan, napalitan na ng ibang karunungan. Pero wag sanang mangyari sa atin yun. Sapagkat bagamat ganito ang ating kalagayan, hindi na tayo makapasok sa kapilya, hindi na tayo makarinig ng mga aral doon. Sa bagay, sabi nga nung iba, nagiging paulit-ulit lang naman yung ilang paksa ng aralin doon. Gayon pa man, binigyan tayo ng Diyos ng ganitong pagkakataon, abaman ang kalagayan natin, para marinig natin yung aral, yung tunay na doktrina. Masariwa sa atin kung ano yung ating tinanggap, kung ano yung itinuro ng sugo ng Diyos sa mga huling araw at maging ng kapatid na Irani manalo. Ngayon, ang tanong, ano ba naman ang naging dahilan? Kaya merong mga lingkod ng Diyos, kabilang sa bayan ng Diyos, na itinakwil pa rin yung tunay na karunungan na galing sa Panginoong Diyos. Dito po, sa Isaias, sa 47, ang talata ay 10, sapagkat ikaw ay tumiwala sa iyong kasamaan. Iyong sinabi, walang nakakakita sa akin. Ang iyong karunungan at ang iyong kaalaman nagpaligaw sa iyo at iyong sinasabi sa iyong puso, ako nga, at walang iba liban sa akin. Sa makatwid, ang nangyari doon sa iba, ang pinagtiwalaan na yung kanyang kasamaan. Ang inasikaso na yung paggawa ng masama. Bakit? Bungaan niya ng kanyang karunungan at kaalaman, naligaw siya. Kaya sinasabi niya, ay wala namang nakakakita sa akin. Kaya merong mga gumagawa ng masama. Kung titingnan mo, hindi ka makapaniwala eh. Ministro pa ba to? May takot pa ba sa Diyos to? Kumikilala pa ba ito sa Diyos? Kaya kung minsan yung iba nagsasabi, hindi na ata naniniwala yan sa paghuhukom eh. Hindi na ata naniniwala sa kaparusahan. Yun ang sinasabi ng Biblia. Kasi ang tiniwalaan na yung kanyang sariling karunungan. Natabunan na yung karunungan ng Panginoong Diyos. Kaya natuto na gumagawa
ng masama. At ang malalong masakit, para bang proud pa pagka siya ay nagagamit niya yung kanyang karunungan sa paggawa ng masama. Pero yung ba ang dapat na makita sa atin? Yung ba? Yung ba ang dapat mong panghawakan? Masiyahan ka na marunong ka? Dito sa Jeremias, ito po ang nakasulat, 9:23 hanggang 24. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan, o magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan, kundi magmapuri sa ganito ang lumulwalhati na kanyang nauunawa at kanyang nakikilala ako, na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan at katwiran, sapagkat ang mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Ang sabi ng Diyos, huwag kang magmapuri, huwag mong ipagyabang yan, huwag kang maging proud dahil sa iyong karunungan, o kaya dahil sa iyong kapangyarihan, o dahil sa iyong kayamanan. Ang dapat magmapuri ka o matuwa ka, sabihin ng ipagmalaki mo yan, sapagkat nakilala mo ako, sabi ng Panginoong Diyos. Anong ibig sabihin ng nakilala mo ako? Yung ba sapat na bang kilala mo ang Diyos ay ang Ama? Sapat na bang alam mong iisa lang ang Diyos? Sapat na bang alam mong ang Diyos sa Espiritu? Walang laman at walang buto, walang materya? Hindi. Ang sabi ng Diyos, na kilala mo ko at nauunawaan mo na ako ang Panginoon na gumagawa sa lupa ng kagandahang loob, ng tunay na kahatulan o katarungan, ng katwiran, sapagkat yan ang aking kinalulugdan. Yan ang dapat na mangyari sa atin at nauunawaan natin. Ano pa ang dapat nating maunawaan tungkol sa karunungan ng Panginoong Diyos? Kaalamang ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos. Dito naman sa ikalawang Timoteo, dito pamilyar kayo sa talatang babasahin ko, sa 3:14 hanggang 17. Datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. At mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ito, wag nating kalilimutan para wag magtagumpay yung karunungan ng tao. Sapagkat anumang taas ng uri ng karunungan ng tao, kulang at kulang yan. Kung iahambing sa karunungang ibinahagi sa atin ng Diyos. Bakit? Sapagkat yung karunungan, yung itinuro sa atin ng Panginoong Diyos, kumpleto na. Bakit kumpleto na? Sabi nga ng Biblia sa English it will make a person complete. Bakit kumpleto na yun? Sapagkat anya, yon ay nagtuturo, makapagpapadunong sa tao, magtuturo ng kanyang pakikinabangan, yun ay sumasaway sa kanya pagka siya nagkakamali, yun ang nagtuturo sa kanya ng tama, para ang tao ay maging sakdal sa harap ng Diyos, gumagawa ng mabuti, at higit sa lahat, ituan niya ang karunungan na magtuturo sa tao para sa kanyang kaligtasan. Paano magagawa yan ng tao? Ang karunungan ng tao, papalayo sa kaligtasan eh. Ang karunungan ng tao, ihihiwalay ka sa kaligtasan. Ang karunungan ng tao, ihihiwalay ka sa ating Panginoong Diyos. Kaya tandaan natin, pinakamahalaga pa rin itong karunungan ng Panginoong Diyos. Yung tunay na aral. Yan ang pinakamahalaga sa buhay ng mga lingkod ng Panginoong Diyos. Pero sa kabila ng kahalagahan yan ng aral ng Diyos, ng karunungan galing sa Diyos,
Bakit yung iba, hindi naniniwala na kumpleto yung karunungan ng Diyos? Hindi sapat, sabi nga nila. Kaya bumabaling pa sila sa ibang uri ng karunungan. Pakinggan nyo dito sa Ecclesiastes, sa 3, ang talata naman ay 11. Ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyaon. Inilagay rin niya ang sanglibutan sa kanilang puso, na anupat hindi matalos ng tao ang gawa na ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Bakit po merong mga taong nauuwi sa pag-iisip na hindi sapat ang karunungan ng Diyos? Kulang. Kaya nga bumabaling sila sa ibang karunungan. Eh sabi ng Biblia, sapagkat merong mga karunungan, merong mga bagay, mga gawa ang Diyos na hindi matalos, hindi maarok, hindi kayang unawain ng tao. Ganun yun eh. Eh katakataka ba yun? Na may mga bagay na hindi kayang unawain ng tao, gawa ng Diyos? Pakinggan ninyo dito sa Deuteronomio 29. Bakit kaya? 29:29. Ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Diyos. Ngunit ang mga bagay na hayag ay nauukol sa atin at sa ating mga anak magpakailanman upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. Dapat ba tayong magtaka kung may mga bagay na ginawa ang Diyos na hindi natin kayang alamin, unawain? Ba hindi? Eh bakit po? May mga bagay na lihim eh. Hindi yung sikreto ng tao. Yung sikreto ng tao, kayang-kayang alamin ng tao yun eh. Yung sikreto ng Diyos. May mga bagay na lihim at yung mga bagay na lihim na yun, nauukulang niya sa Panginoong Diyos. Ang Diyos lang ang makakaalam nun. Ang totoo eh, si Kristo na punong-puno ng karunungan at lingkod at anak ng Diyos. Merong isang bagay na hindi niya alam na alam ng Diyos eh. Alin yun? Yung eksaktong araw ng kanyang pagbabalik, ng pagparito. Ang Diyos lang nakakaalam. Yun ay halimbawa lang naman. Eh marami pang bagay na hindi alam tao. Kasi yung mga bagay na hayag, yun lang ay binigay ng Diyos tao para maunawaan niya. Kaya nga may pagkakaiba. Yun ang dapat nating tandaan para wag tumaas ang isipan ng tao. May pagkakaiba ang Diyos at ang tao. Ang Diyos, kung tawagin sa Biblia, infinite, walang hanggan. Ang tao, finite, may hangganan sa lahat ng bagay. Eh paano mo masasabing mauunawaan ng may hangganan yung walang hanggan? Kaya yung iba tuloy, nag-iisip, eh bakit ganito ang Diyos? Bakit ganyan ang ginawa ng Diyos? Bakit ganito ang nangyayari? Kaya nag-iisip na sila. Paano nilang mauunawaan yun? O kaya ano ang kanilang gagawin? Pero wag tayong ganyan, mga kapatid. Kahit anong talino pa ng tao, kahit anong karunungan ng mata mo natin, huwag tayong mahuhulog sa ganyang uri ng isipan. At para wag tayong mahulog sa ganyang uri ng isipan, ano ang pinaalala ng Diyos sa lahat sa atin? Dito pa rin po sa Ecclesiastes, sa 3 naman, 1 hanggang 8. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Panahon ng kapanganakan, panahon ng kamatayan, panahon ng pagtatanim, at panahon ng pagbunot ng itinanim, panahon ng pagpatay, at panahon ng pagpapagaling, panahon ng paggiba, at panahon ng pagtatayo, panahon ng pag-iyak, at panahon ng pagtawa, panahon ng pagtangis, at panahon ng pagsayaw, panahon ng paghahagis ng mga bato, at panahon ng pagpipisan ng mga bato, panahon ng pagyakap, at panahon ng pagpipigil sa pagyakap, panahon ng paghanap, panahon ng pagkawala, panahon ng pag-iingat, at panahon ng paghahanap, at panahon ng pagtatapon, panahon ng pagpunit, at panahon ng pananahi, panahon ng pagtahimik, at panahon ng pagsasalita, panahon ng pag-ibig, panahon ng pagtatanim, panahon ng digma, at panahon ng kapayapaan.
Yan ang tandaan natin. Bagamat maraming bagay tayong hindi nauunawaan at kuminsan humahanap tayo ng kasagutan. At pagka hindi mo pa nakikita yung kasagutan na yun, nag-iisip ka na mukhang may mali sa Diyos. Huwag ganun. Ang sabi ng Biblia, mayroong panahon sa lahat ng bagay. Kung nakikita mo na mayroong kasamaan na para bagang hindi pa natatapos, hindi ibig sabihin nun, hindi na matatapos yun. Meron na niyang panahon ng pasimula, mayroong panahon ng pagtatapos. May panahon ng pagpatay, may panahon ng pagpaparusa. At yung panahong yun, nasa panahon ng Panginoong Diyos. Yun ang ating unawaing mabuti. May panahon sa bawat bagay dito sa daigdig. At para lalo nating sampalatayanan na mayroong panahon sa lahat ng bagay, pati yung kasamaan ay matatapos, pakinggan ninyo itong nakasulat sa Kawikaan sa 15, ang talata ay 3. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Yan ang ating tandaan. Ang mga mata ng Diyos nasa lahat ng dako. Nagbabantay siya sa masama at sa mabuti. Kita niya ang lahat. Kita niya ang lahat. Huwag niyong isipin meron siyang hindi nakikita. Alam ng Diyos ang lahat. Ang Diyos hindi nagpapahinga. Ang Diyos hindi natutulog, sabi nga ng Biblia. Lalong hindi namamatay. Kaya alam niya ang lahat ng bagay. At bakit alam ng Diyos ang lahat ng bagay? At bakit niya tinitingnan ang lahat ng bagay? Tandaan ninyo to sa 2 Korinto, ang talata ay 5 Gs. Ito po, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Kaya pala, tinitingnan ng Diyos ang lahat ng bagay, mabuti man o masama, sapagkat merong araw na ang lahat haharap para hukuman sa hukuman ng ating Panginoong Kristo para tanggapin ang nauukol sa Kanya. Mabuti man o masama ang Kanyang ginawa, merong ibibigay sa Kanya na kahatulan. Maaaring kaligtasan, maaari rin namang kaparusahan. Yan ang tandaan nating mabuti. Lahat na yan. At pagdating ng araw ng paghuhukom, too late na, sabi nga. Sapagkat pag binasa natin yung nasa Kawikaan, 1:26, sabi ng Biblia, ang sabi ng Diyos, iyan ay araw na tatawanan ko na lang kayo pagdating ng inyong kasakunaan. Sabi nga rito, ako'y manunuya pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang iyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapes ay dumating sa inyo, kung magkaagay tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Too late na. Huli na. Sa araw na yun. Magsisiman ng tao, magbagong buhay man. Wala na siyang magagawa. Kaya habang hindi pa dumarating yung araw na yun, ano ang inaasahan niya sa ating lahat? Pakinggan niyo mga kapatid na ito ang pag-asa ng Diyos sa atin. Sa Kawikaan 4 Gs hanggang 13. Dinggin mo, o anak ko, at iyong tanggapin ang aking mga sinasabi. At ang mga taon ng iyong buhay magiging marami. Aking itinuro ka sa daan ng karunungan. Aking pinatnubayan ka sa landas ng katwiran. Pagka ikaw ay yumayaon, hindi magigipit ang iyong mga hakbang. At kung ikaw ay tumatakbo, hindi ka matitisod. Hawakan mong mahigpit ang turo. Huwag mong bitawan. Iyong ingatan, pagkat siya'y iyong buhay. Itong payo ng Diyos sa atin, mga kapatid. Sabi ng Panginoong Diyos, itinuro ko na sa iyo ang daan ng karunungan. Maaring ganito ang kalagayan natin, pero naituro na sa atin yung daan ng karunungan. Huwag na nating limutin yun. Pinatnubayan na niya kita sa landas ng katwiran. Para sa ganun, pagka ikaw ay yumayaon, hindi magigipit ang iyong mga hakbang. Para kahit ikaw ay tumatakbo, hindi ka madadapa, hindi ka matitisod.
Kaya anong sabi ng Diyos? Panghawakan mo ng mahigpit ang turo. Huwag mong bibitawan. Ingatan mo. Paanong pag-ingat? Sapagkat yan ang buhay mo. Paano ba natin iniingatan ang ating buhay? Paano natin iniingatan? Hindi ba ingat na ingat tayo? Sa ating mga lakad, sa anong pinupuntahan natin, ano man ang ating ginagawa, ingat tayo. Sapagkat sa isipan natin, pangunahin ang ating buhay. Hindi dapat ito mawala ng ganun-ganun lang. Ganon ang pag-iingat sa mga salita ng Diyos. Hawakan mo anyang mahigpit. Bakit pinahawakang mahigpit? Kasi kung minsan, gusto na natin bumitaw. Lalo pa nga at hirap ng buhay ang ating nararanasan. Lalo pa nga at sunod-sunod na mga pagsubok ang dumarating sa ating buhay. Lalo pa nga't nakikita natin na patuloy ang pagsubok sa bayan ng Panginoong Diyos. Kaya kung minsan gusto na nating bitawan, malimit ko na babanggit sa inyo, gusto na nating sumuko. Minsan, may mga kapatid na nakakausap kami sa iba't ibang kaparaanan. Yun ang kanilang nararamdaman. Para bang nawawala na sila ng pag-asa. Magkakaroon pa ng pagbabago. Baka niya hindi na mabago. Hindi magtatalo sira ang Diyos sa pangako niya na ang bayan niya hindi niya pababayaan. Hindi niya pinabayaan. Kaya nga sabi ng Biblia, bayang hindi pinabayaan. Past tense na eh. Para makumberti ka na talagang yun ang mangyayari. Sa makatwid, panghawakan natin yun. Huwag natin bibitawan yun, mga kapatid. Alam po namin, mabigat ang pagdadala ng buhay. Alam po namin ang nangyayari sa inyo sapagkat nangyari rin sa amin. Alam natin ang nangyayari sa bayan ng Panginoong Diyos. Pero huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Tanggapin natin yung aral ng Diyos, panghawakan natin yun. Saan man tayo naroon. Yun ang gumabay sa atin. At yun ang lagi nating ipakiusap sa Diyos na siyang ipanggabay sa ating buong pamilya para walang maligaw, walang mahiwalay sa tamang paglilingkod. At sa araw nga ng paghuhukom, hawak-hawak natin yung karapatan para sa kaligtasan sapagkat kailanman hindi natin pinabayaan yung tunay na karunungan na ibinigay ng Panginoong Diyos sa atin. Pinanghawakan natin yun hanggang kamatayan o hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Kristo. Yun ang lagi nating ipakiusap sa Ama. Tumayo kayo, tayo po ay mananalangin mga kapatid. Ama namin Diyos, dakila ka po, banal, at makapangyarihan sa lahat. Wala kaming alinlangan. Ikaw ang lumalang sa amin. Ikaw din ang tumawag sa amin. Nagbigay ng tamang karunungan. Nagagabay sa amin sa araw-araw hanggang sa makarating kami sa piling mo sa aming kaligtasan. Dangan nga lang, Ama, na patuloy ang mga pagsubok sa buhay namin. Nalulungkot kami sapagkat yun ay nagdudulot ng panghihina ng katatagan ng aming buhay at ng aming paglilingkod sa iyo. Sa pagkakataong ito, layo-layo man ang aming kinalalagyan, Ama, gusto naming magkaisa na ipahayag sa iyo na ikaw ang aming kailangan. Sa buhay na ito, napakahirap. Maraming mga suliranin. May mga lingkod ka na kinakapos sa pangangailangan. May mga anak ka na nagkakaroon ng suliranin sa tahanan. May mga magulang na namumroblema tungkol sa kanilang mga anak. At meron ding mga anak na nalulungkot sapagkat ang kanilang mga magulang ay matatanda na, nagkakasakit pa. At higit sa lahat na ikinalulungkot ng bayan mo, ang nangyayaring matinding pagsubok patuloy pa na nagaganap sa iyong iglesia. Ama,
mula sa iyong kaitaasan. Maaari bang tunghayan mo kami ngayon? Kailangan namin ng lakas na paaawa kami sa iyo. Ayaw namin makabitiw. Gusto namin, Panginoon, hanggang sa araw ng paghuhukom, makapanghawa kami sa iyong karunungan, sa mga aral na tinanggap namin sa pamamagitan ng pagsusugo mo sa mga huling araw para makatiyak kami ng kaligtasan. Pero tatapat kami sa iyo, magsikap man kami. Hindi namin kayang gawin itong mag-isa. Ikaw ang kailangan namin. Ang totoo, kung pinanghihinaan kami dahil sa sari-saring mga bagay na nararanasan namin, pagka ikaw naman ang nararamdaman namin nasa aming buhay, lumalakas kami. Nasasabi namin anuman ang mangyari, hindi na kami bibitiw, hindi kami lalayo sa iyo. Hanggang sa araw na matapos na ang mga suliranin, makarating na kami sa iyong piling. Ikaw na ang bahala sa amin, Panginoon, sa aming mga ginagawang paglilingkod. Ikaw na ang umunawa kung nagkukulang kami, nagkakamali kami. Ikaw na rin ang bahalang tumulong sa amin magturo kung anong nararapat namin gawin. Ikaw din ang magbigay ng lunas sa mga suliranin ng iyong mga anak. Ikaw ang magpagaling sa amin kapag ka nagkakaroon kami ng karamdaman. Ikaw ang mag-iingat sa aming buong sambahayan. Huwag mga ligaw, lalo na ang aming mga anak. Ama, nakikiusap kami sa iyo, alalahanin mo kami sa tuwi-tuwi na maramdaman namin na ikaw ang umaakay sa amin. At gaya ng lagi naming hinihingi sa iyo, kung maaari lang, sana lagi naming maramdaman ang yakap mo, ang pagbabalasakit mo, sapagkat yun ang nagbibigay sa amin ng pag-asa. Hinihiling namin sa iyo, alalahanin mo ang bayan mo, Panginoong Diyos. Ikaw ang nakakakita ng mga nangyayari at alam mo ang totoo. Sa iyo namin pinauubaya ang lahat. Ang tao walang magagawa. Pero ikaw, magagawa mo po ang lahat. Kaya ang pag-usap namin, makita namin ang iyong ganap na pagkilos para sa kapakanan ng iyong bayan. Panginoong Jesus, alalahanin mo kami. Pagka nananalangin kami, pagipamagitan sa Ama ang aming mga pagtawag. Higit sa lahat, hilingin mo sa Kanya. Alalahanin na ang iglesia para ito'y maibalik na sa dating kalagayan. Umaasa kami, Ama, dininig mo na po ang aming panalangin. Ganap ka nang nagpatawad sa aming mga kasalanan. Binasbasan mo ang bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, amin pong tagapagligtas. Amen.